Hello mga kantrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Medyo maulan po dito sa Palawan. Kumusta po sa inyo? Ingat po tayo para doon, lalo na po sa may mga bahay na malapit sa ilog or binabaha or nagla-landslide. So mga ka-antrep, hindi pa po ako, Martes ngayon, di ba? Bukas sa Miyerkules na. Hindi pa po ako nakakapag-renew, nakakapagsimula mag-process ng aming business permit para sa aming dalawang branch. Kasi medyo masamang ang panahon, maulan. So mga ka-antrep, may isi-share lang ako sa inyo. Hindi ko lang sure kung sa inyo ay gano'n na rin. Pumunta kasi ako sa barangay ngayon para hindi na pala kailangan ng barangay clearance at barangay certification for business permit renewal. Pero hindi ako sure sa new. So wala na tayong barangay clearance and barangay certification for business permit renewal. Hindi ko sure po ha. So sa inyong lugar, sa inyong LGU ay hindi ko po sure. Dito po yun sa amin. Pero mga ka-antrep, may notice from DTI itong tungkol po sa yung ating accreditation. Pa-comment naman po kung kayo po ay nakapag-apply na ng accreditation ng inyong mga motor shop, motorcycle and motorcycle repair shop. So basahin ko po sa inyo kung kayo po ay meron ng ganito. The Department of Trade and Industry Palawan Provincial Office aims to strengthen the implementation of PD 1572, otherwise known as the Law on Accreditation of Service and Repair Enterprises, which states all enterprises and technical personnel employed therein engaged in the service and repair of motor vehicles, heavy equipments, engines and engineering works, electronics, electrical, air conditioning and refrigeration, and other consumer, industrial, electromechanical, chemical, and gaseous equipped machinery. Halos palubog na yung paningin ko, hindi ko na talaga mabasa. Machinery, appliances, or devices should apply for accreditation with the Department of Trade and Industry or DTI and shall apply for renewal on or before the 31st day of January of every year thereafter. Okay. So, i-renew natin din siya pala every year. So, kasama na talaga siya sa business permit renewal, itong ating accreditation sa DTI. No such service or repair enterprises and technical personnel should be licenses or permitted to operate in the Philippines for the first time without being accredited by the Department of Trade and Industry. As one of our partners in practicing consumers, we request that certificate of accreditation for service and repair enterprises shall be included as one of the prerequisite before issuing business permit, mayor's permit. Yes, for any concerns. Ayun na nga. So, kumusta sa inyo mga ka-antrep? Meron na ba kayong accreditation sa DTI sa inyong mga motorcycle repair shop or mga motor shop ninyo? Nakapa-accredit na ba kayo? So wala pa akong idea kasi hinatid lang ito dito ng personnel ng DTI siguro or munisipyo. So hindi ko sure kung dito lang tayo kukuha or sa pinaka-main or kung may bayaran ba or wala. But I'm sure siguro meron. At hindi rin ako sure mga ka-antrep kung hihingian ba ng mga NC2 certificates yung ating mga mekaniko. Pa-comment naman po please doon sa mga ka-antrep natin na mayroon ng accreditation sa DTI yung kanilang mga motor shop or motorcycle repair shop. Hindi ako sure kung magkanong babayaran. Di ba mga ka-antrep, para doon sa mga baguhan pa lang or wala pang notice. Hindi ko sure kasi kung sa buong Pilipinas may notice na ito kasi may mga nagko-comment sa atin nakaraan sa mga previous videos natin na kung nakapa-accredit na daw ba tayo kasi sa kanila nga sa probinsya nila hindi pwede mag-operate kung hindi pa nakapa-accredit sa DTI sa accreditation ng mga repair shop. So nga kami December lang ito binigay sa amin ang notice na ito, so hindi ko pa sure kung saan natin to ipaprocess, pero i-share ko sa inyo once na makapag-renew na ako ng business permit. Kung gumanda ang panahon bukas,
siguro mag-process na ako. Kung hindi, baka hindi pa rin. Kasi ang lakas ng ulan mga ka-antrip, nakakatamad umalis kasi ang hirap. Siyempre nakamotor. Hindi ako marunong mag-drive ng aming pick-up. So nakamotor lang ako, naka-scooter, kaya ang hirap mag-biyahe-biyahe or umalis pag umuulan. Hindi ko sure kung magkanong babayaran or kung kasama ditong pakuhain ng license ng accreditation sa DTI yung ating mga mekaniko. So malalaman na lang yan. Kung kayo po ay na-experience na ito or kayo ay naka-accredit na, pa-comment naman po para magkaroon din yung mga ka-antrip natin ng idea kung mabasa nila inyong mga comment regarding this matter sa ating accreditation, law on accreditation of service and repair enterprises. So belong tayo doon mga ka-antrip sa ating mga sa ang business natin doon sa repair and services. So, ganito mga ka-antrip, anong konektado nito, koneksyon naman ito, doon sa mga walang alam, walang idea, doon sa, kumbaga, proseso or buhay ng may shop. Marami, previously, kapag tungkol sa mga hatian or labor, ang aking videos ay may mga nagko-comment na gahaman daw tayo mga shop owner kung bakit manghingi pa ng parte sa labor ng shop, na gusto na dapat daw lahat ng labor ibigay na sa mga mekaniko kasi kung walang mekaniko wala din daw kita ang shop, which is imposible kasi marami namang mga shop na wala ngang mekaniko, kumbaga mga walk-in, may mga bumibili. So nandyan yan, mas malakas nga lang at mas mabilis kung may mekaniko, pero hindi ibig sabihin na hindi makakatayo ang shop kung walang mekaniko. Unang-una, nagkaroon muna ng shop bago nagka-mekaniko, di ba? Kaya gusto nila manghingi pa ng porsyento doon sa benta ng shop at wala pang parte ang shop doon sa kikitain na labor ng ating service repair shop. So kagaya nito mga ka-antrip, dahil meron na naman tayong bago, di pa nabanggit ko kahapon or doon sa mga previous vlogs ko na kapag matagal na ang inyong repair shop na kasama lang dyan doon sa inyong building, sa inyong store, ay i-require ng separate business permit ang iyong repair shop, which is gagastusan mo na rin yun kasi magre-renew ka. Ngayon, dahil meron na naman itong bago na update nga itong pagpapakredit, so okay lang sana kung wala tayong babayaran or gagastusin, i-renew na rin to taon-taon. Paano kung meron? So dapat doon manggagaling ang expenses niyan sa kita ng repair shop natin, repair shop and services, di ba? So yun lang mga ka-antrip, kaya sana ay maintindihan ng mga tao, ng mga nagko-comment, ng mga mekaniko kung bakit kailangan ng shop ng parte, ng repair shop ng parte. Ang daming gastusin sa shop. Yung mga basic lang na yan, yung mga yung mga pamputuan, yung mga bala ng lagaring bakal, yung mga sander, cutting disc, welding rod, mapoprovide ba yun ng mekaniko? Welding machine, mas malaking compressor, tubeless machine, kung meron ka pang mga lifter, di ba? So, kaya po kailangan din ng shop owner ng parte sa labor ng kinikita ng mekaniko for the maintenance and for the level up or upgrading ng services ng ating repair shop. Yun lang mga ka-antrip. Thank you so much. Paki-comment naman please ang ating napag-usapan and see you on my next video. Bye-bye!